Ito ay ang karumaldumal na nangyari sa isang 16 years old na dalaga sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Christine Silawan ay nag-aaral ng high school nang mangyari ang krimen. Noong March 10, 2019 ay nagpaalam ang dalaga sa kanyang ina na si Lourdes na pupunta sa simbahan dahil siya ang naka-assign na church collector sa misa. Ayon pa sa ina nito ay aktibo si Christine sa mga church activities sa kanilang lugar kasama na ang kanyang mga kaibigan. Ngunit malalim na ang gabi ay hindi pa din ito umuwi. Sinubukan nilang tawagan ito sa kanyang cellphone ngunit hindi nila ito makontak. Pinuntahan din nila ang mga kasamahan nito sa simbahan ngunit ang sabi ng mga ito ay nauna pang umalis si Christine sa kanila. Lubos nang nag-aalala ang kanyang pamilya dahil hindi nito ugaling hindi umuwi ng bahay at hindi magpaalam. Inireport ni na Aling Lourdes sa mga pulis ang pagkawala ni Christine. Nakalipas na ang 24 hours na hindi pa din ito umuwi. Agad nagsimula ng investigasyon ng mga pulis. March 11, 2019 ay nakareceive ng report ang mga pulis ng Lapu-Lapu City na may isang katawan ng babae ang natagpuan sa isang bakanteng lote na agad nilang pinuntahan. Ayon sa mga pulis, ang babae ay walang damit pang ibaba, dagdag ng saksak sa katawan at parang pinalatan ang kalahating parte ng mukha at leeg nito. Ayon din sa autopsy report, ang dalaga ay ginahasa. Sa dami ng saksak na tinamo ng katawan ay napag-alaman sa autopsy na strangulation ang kinamatay nito o posibleng sinukal ang babae na sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakasaad din sa report na wala na ang trachea na daluyan ng paghina sa parte ng kanyang leeg. Wala na din ang dila, isang painga, pati ang esophagus ay wala na din. Hindi matanggap ng pamilya ni Christine ang karumaldumal na sinapit ng dalaga, lalo na ang kanyang ina. Halos gumuho ang mundo nito nang malaman at makita ang katawan ng kanyang anak. Hinawakan ng NBI ang kaso at nagsimula ang investigasyon. Ayon sa mga ito ay makikita sa kuha ng CCTV na noong March 9, 2019 naglalakad si Christine kasama ang isang lalaki bandang alas 6 ng gabi. Kinilala ang lalaking kasama nito na posibleng suspect sa pagpatay sa dalaga. Ito ay si John, isang 17 years old na binata na dating nobyo ni Christine. Agad pinuntahan ng NBI si John sa kanilang bahay at kinumpiska ang cellphone nito. Makikita sa cellphone ni John ang conversation nila ni Christine na pag-alaman din na naghiwalay ang dalawa ilang araw bago mangyari ang krimen. Ayon din sa NBI ay may mga buradong messages sa conversation ng dalawa. Ang ina ni John ay tinanggi na may kinalaman ng anak sa krimen. Dahil ng mga oras na iyon, ito ay naglalaro ng basketball at matapos ay umuwi sa kanilang bahay at may mga witness na magpapatunay nito. Isa sa mga sinasabing witness ay ang kaibigan ni John na nagtitinda ng balot. Ayon dito, bandang alas 7 o alas 8 ng gabi ay bumili ng balot si John sa kanya. Ayon pa sa ina ni John, kung ginawa ito ng kanyang anak ay dapat wala na ito sa kanilang bahay at malamang ay nagtatago na. Ngunit ayon sa NBI ay positibo silang si John ang pumatay kay Christine dahil kitang-kita sa CCTV na ito ang huling kasama bago ito mawala. Dahil na din menor de edad si John ay napunta ito sa pangangalaga ng DSWD. Nagkaroon din ng sariling investigasyon ang mga pulis ng Lapu-Lapu